Mga kababayan, ito po ay totoo. Totoo po ito. Ito ha. Nako, ito na. Ang pag-uusapan natin ngayon mga kababayan ay patungkol ito sa warrant ni Bato na di umano hawak na ni Boying Rimulya, no? At nasa cellphone na nga ni Boying ang kopya. Nako po, halaka. O ito na. Warrant nasa cellphone ni Boying. Hala. Diyos ko. Mukhang makukulong na yata talaga. Mukhang makukulong na talaga si Bato. Ito na. Sana ba yun? Asan na yun si Boying? Nakalimutan ko naman. Nasend ko na yun eh. Nawala pa eh. Oo eh. Ito na. Nako, ito po mga kababayan Kita nyo, nasa telepono ko I have a copy. Ala ka ba to? Ala. So, ibig sabihin, totoo na yan Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ayaw ko una maglabas. Gusto ko na ang maglabas dito mismo ang nasa akin na uukulan. Walang iba kundi si Boying. Ito po mga kababayan, nasa telepono ko I have a copy. So ito na, Rimulya ICC warrant versus Bato confirmed. Cite an official copy on his phone. Nako! Kaya pala mga kababayan, kanina, wala si Bato sa Senado. Bato sa langit, nasaan ka na? Magpaalam ka na sa tatlong apo mo. At bukod kay Bato mga kababayan, isisingit ko lang. Si Jeep Rizeles, may supina na rin. Naku po. Alam, mauubos yata itong mga DDS, no? Ito, mga kababayan. Ito na. Pakinggan natin. Sir, any update on this? Pakinggan natin ha. Regarding kay Senator Bato. Actually, mga kababayan, ito po mula sa ABS-CBN News. So, hindi ko po siya masyadong iharap mga kababayan pakinggan nyo lang po. Kasi ang ABS-CBN po, kapag may video ka, kahit 30 seconds lang yan, 2 seconds, 5 seconds, ibablock nila yung video mo. Ito po. Hindi ko na pwede namin yan. Nasa executive function yan. I did that as a function of my being a journalist also for the day of first Saturday. Kasi na-scoop ko yun nakita ko Kung tatanungin niyo ako kung meron. Nasa telepono ko. Meron daw talaga. Hindi na po kasi yan trabaho ni Boying na ipakita. At hindi po trabaho ni Boying yan ang supina. Pero kung tatanungin daw siya ng mga media, ng journalist, meron siyang kopya nasa telepono niya. So, ito na nga mga kababayan. Hindi naman po siguro si Boying magsisinungaling. Masisira kasi ombudsman ka, magpakalat ka ng fake news. Naku po mga kababayan, kaya yung sabi ni Banatbay na nagpakalat ng fake news si Boying, Banatbay, wag tanga. Ombudsman siya. Kapag maglabas siya ng maling impormasyon o walang katotohanan, sa madaling salita, masisira po siya sa taong bayan. So, eto po, continue natin. Pero, hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya basta alam ko meron. Confirm niya. Confirm. Hindi siya official Sa copy. telepono ko yung warrant. Pero, hindi yan official copy. Dadaan niya sa proper channels para ma-implement niya. Sir, have you talked to DOJ? Kasi iba yung sinabi nila Wala pa sila Sila, wala. Nauna ako sa kanila Okay. Sir, balik lang po ako kay Rizal dito. Kapag umakyat na po ito sa Sandigan Bayan, may mga strategy na po tayo paano po maibabalik yung pera sa pamilya. Siyempre, marami na kaming ginagawang hakbang para dito. Pero saka natin mag-usapan basta marami tayong nais gawin na hakbang upang ma-recover ang pera na nakuling Actually mga kababayan, itong pangalawang pinag-usapan nila dito ay yung mga ninakaw sa flood control kung maibalik ba. So sabi nga ni Boying Rimulya, maibabalik. So narinig nyo naman po siguro mga kababayan, medyo ano lang kasi siya medyo iba yung boses No, parang garalgal, parang may hangin kasi malayo kasi yung nagbibideo. Ito po, sa lahat po ng mga reporter, no, na kasi minsan kapag nagpa-press con kasi ang
mga 'di ba, yung mga nasa gobyerno katulad kay Boying, yung iba kasing mga reporter gamit nila cellphone lang. No, ito po yung technique, no? Kung ang mga reporter ay gumagamit po ng cellphone, lalo na ang brand ay iPhone, i-zoom nyo po. Pag i-zoom nyo po, maririnig yung boses. Ganyan po ang iPhone, no? Magkaiba po siya sa Android. Ang iPhone kasi, hindi man siya umabot ng 100 megapixel zoom, kahit 30 megapixel, 30 times zoom lang siya, hanggat nakita mo yung tao at na-recognize ng camera, naririnig yung boses niya. Kapag gumamit po kayo ng iPhone, lalong-lalo na sa mga media, sa mga reporter, i-zoom lang ninyo, maririnig yung boses. Pero kung malayo ka mag-video, hindi po siya naririnig. Ganun po ang kina-advance ng iPhone. Hindi po siya kayang gayahin ng Android. Paalala ko lang kasi iPhone user po ako. I-zoom mo po yan kung saan yung mukha. Pag itutok mo siya doon, naririnig sa cellphone mo yung sinasabi ng tao. Ganun ka-advance. So, mga kababayan, yun po yun. Advice ko lang sa mga reporter. Kasi ako, naranasan ko din po dati na kapag may mga nagpa-press con, nagla-live din po ako. Pag i-zoom mo po yung cellphone, naririnig siya. Pero iPhone only. Yung mga Android, hindi siya nagaganon. No? So, yun po yun So, ngayon mga kababayan, narinig nyo po, no? Klarong-klaro po. At, siyempre, kahit hindi man siya masyadong naintindihan, so, tinatranslate ko na lang po na ang sinasabi po ni Boying ay merong warrant. Confirm, according ng mga reporter, no? Kinonfirma ni Boying at sabi nga ni Boying, meron akong kopya nasa telepono ko and official nga lang. Pero hindi po trabaho ni Boying ang maglabas ng warrant kasi trabaho po yan ng mag-aaresto. Depende kung sino mag-aaresto, mga kababayan. Hindi ba kaya si Nartatis? Hindi ba kaya ang CIDJ? Hindi kaya ang NBI? Hindi kaya ang... Depende kung sino ang mag-aresto kay Bato. Pero mga kababayan, ulitin ko po sa inyo, maliit lang po ang Pilipinas. Maliit ang Pilipinas na binubuo ng maraming isla. Pero kahit magtago si Bato, makikita pa rin siya. At ang sabi nga ni Senator Ping Lacson, mga kababayan, na kung sakali man daw si Bato magtago, may advice daw siya. Ito na mga kababayan, pakinggan nyo po Mainit na balita, nilinaw ng Department of Justice na wala pa silang natatanggap na arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Kaugnay po yan sa anilay extrajudicial killings noong drug war ng Administrasyong Duterte. Ayon sa DOJ, dalawa ang option ng gobyerno sa ilalim ng RA 9851, extradition o surrender. Kumpara sa surrender o pagsuko, mahaba raw ang proseso ng extradition na dadaan pa sa ilang government agencies. Alinsunod sa inaprubahang panuntunan ng Supreme Court na epektibo simula kahapon, extraditable ang isang kaso kung ito ay may parusang kulong o deprivation of liberty sa Pilipinas at sa requesting state nito. Sa kabila nito, sinabi ng DOJ na handang tumalima ang gobyerno sa arrest warrant sakaling lumabas na ito. Bago nito ang pinestyon ni ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti ang pulisiyang yan. Applicable daw ba yan sa mga kasong may kaugnayan sa drug war, lalo't hindi naman state ang ICC? Sa ngayon, wala raw komunikasyon ang DOJ sa Center for Transnational Crimes kaugnay nito. Wala pa... So yun po yun mga kababayan, narinig ninyo. Ang nasa Supreme Court po ay hindi po basta-bastang i-extradite, no? Itong mga Pilipino, maskin sino sa atin, ma-politician ka man, ordinaryong Pilipino sa ibang bansa. Ang problema lang mga kababayan, ang ICC ay hindi po siya bansa. Yan ang nakalimutan ng Supreme Court. Alam niyo, sa totoo lang, yung ginawang batas ng Supreme Court, parang pabor na pabor sa mga DDS, no? Hindi ba kaya DDS ang Supreme Court? 'Di ba? Napansin niyo 'yon nung napansin nila na nilipat si Digong, sinuko si Digong sa ICC, tsaka sila gumawa ng batas. Ano yung nagkataon lang? 'Di ba? Pero ang mali lang nila mga kababayan, nakalimutan nila na International Tribunal or International Criminal Court ang ICC, hindi siya country.
Siya po ay isang international na hukuman, pang-international. So ulitin ko po, hindi naman po siguro covered, no, yung rules na nilabas ng Supreme Court laban kay Bato or kung sino pa man na sangkot sa war on drugs. Kasi bakit, mga kababayan? Ang Pilipinas ay bansa. Ang Netherlands ay bansa. Pero ang ICC ay hindi bansa. So sa madaling salita, mga kababayan, no? Isa lang ang masasabi ko, confirm. Mayroon na pong warrant si Bato, may unofficial copy, si Boying Rimulya. Hindi man original copy and official copy, pero nasa telepono niya. Ngayon kung si Boying, Supreme Court na tao diyan, Ken, DDS yan, kaya nga kampante si Sara Lustay. 'Di ba? Hindi po state ang ICC. Siya po ay isang hukuman. Yun po yun mga kababayan. So, confirm, ulitin ko, meron na pong warrant si Bato. Halaka! Naku, mga kababayan, ang tanong ngayon, nasaan si Bato? Bakit? Ito, nasaan si Bato? Bakit pala wala siya, mga kababayan? Welcome back to Get Start. Bakit pala wala si Bato, mga kababayan? Aristuhin na ba si Bato ng ICC? Ito, pakinggan natin ang Rappler kasi maganda magpaliwanag itong Rappler. As of Tuesday, 9:20 a.m., wala pang natatanggap ang gobyerno ng Pilipinas nitong sinasabing ICC arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Pero naghahanda na ang DOJ for all possible scenarios. Quickest option man yan na dalhin siya sa The Hague or yung pinakamaingat. Let me explain. Ang ginawa kay Duterte noong March ay surrender. Sumusunod ito sa Philippine law na RA 9851 na pwedeng isurrender ang isang taong wanted ng International Court. Hindi agree si Duterte dito kaya nag-file siya ng petition sa Supreme Court na hanggang ngayon ay pending pa rin. As much as possible, gusto daw ng DOJ na mag-decide muna ng Supreme Court para walang aberya kay Bato. At hindi naman natin alam kung kailan magdedesisyon ng Supreme Court. Yung warrant kay Bato, posibleng parating na. Fair to believe on the intel of Ombudsman Boying Rimulya. Theoretically speaking, the faster approach would be surrender. Possible siya, that's one of the options. But again, as PG mentioned, better to adopt a wait-and-see approach for the meantime. The state is not closing its doors on any option available to it under RA 1951 and other laws as well. Kung extradition ang susundin ng DOJ, magkakaroon ng mini-trial at posibleng tumagal ng ilang buwan. And there's also the debate kung applicable ba ang SC rules on extradition dahil yun ay ginagawa ng mga requesting states, which the ICC is not. The ICC is a court. Bakit ba hindi na lang isurrender si Bato gaya ng ginawa noon kay Duterte? Lalo pat wala pa namang desisyon yung Supreme Court. Tama! But hindi kasi sabihin na parang, since walang TRO, gawin din natin katulad ng ginawa natin dati. But seeing that there is this issue which was raised before the Supreme Court, seeing as it is that these issues are also taken up during the Senate committee hearing headed by Senator Amy Marcos, we can improve it, to be a bit more circumspect. Pero hindi naman daw ibig sabihin na hindi muna i-implement ang warrant kung wala pang Supreme Court decision. Basta the DOJ is keeping all its options. At ang sigurado, kung may warrant, may maaaresto. Patay! Wala pa rin pinapublish ang ICC and it just so happens that yesterday they announced new regulations. Thank you. Lahat ng warrants at summons ay sikreto unless sabihin ng mga judge na pwede nang isapubliko. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, ang sinabi kasi ng mga bubong DDS, bakit kayo maniniwala kay Boying, wala pa namang nilabas ang ICC? Bakit? Nung inaresto ba si Digong, naglabas ba ang ICC? Hindi naman Bakit? Nung inaresto ba si Digong ng March 11, naglabas ba ang ICC ng March 11 warrant of arrest ni Digong? Tsaka di ba naglabas yun 1 week na pagkatapos nung nandun na si Digong sa The Hague? So mga DDS,
Hindi ba natandaan? Di ba nung inaresto si Digong, wala namang pinost ang ICC na may warrant si Digong? Oh, tsaka lang naman nag-post yung ICC nung nandun na si Digong, tapos may 9 another redacted. Siyam na iba pa na sangkot or accuser ni Digong na nakaredacted ang pangalan. Oh, so bakit kailangan pa ba mag-post agad ang ICC na mayroong warrant si Bato na inilabas nila? Confidential yun eh. Ikaw, tanungin kita. Huhulihin mo yung tao, ipaalam mo? Hindi nakatakas pa yan, nakatago pa yan. Oh, malamang ipaalam mo yan sa kinauukulan or di kaya else sa Malacanang or sa palasyo, di ba? O, ang makaalam lang dapat dyan, yung mga intelligence lang. Isa na dyan, yung nakatoka dyan, ang makakaalam. Kasi, take note, mga kababayan, international yan. Saan ka nakakita, makukulong ka, pero yung kaso mo pang international. Sana all. Kita mo first time in the Philippine history yan. Sana all. Imported ang kaso, branded. Kita mo yan? Imported. Bakit? Galing ICC yan, in-import sa Philippines tapos yung tao sa Philippines, i-export yan sa ICC. Saan ka nakakita? Nagkakaso ka pero imported? Sana all. Ano kayong brand niyan? Alam ko ang brand yan kasi di ba dyan galing sa Europe yung mga luxury? Pangkalawakang kaso. Alam mo sa totoo lang yung mga apo ni Bato, mababasa yan sa libro pag-aral ng elementary, high school, college. Mababasa nila doon, yung lolo namin, isa sa history, Philippine history. The first ever PNP chief at senator nakulong sa ICC. Imported, Nako, mga kababayan, ito na ang sinasabi ko. Banatbay! Ano na? Banatbay! Nako, ito pa naman ang sabi ni Banatbay, mga kababayan. Sinungaling daw si Boying Rimulya. Sabi ni Banatbay. Nako po! Nako! Galit na galit si Banatbay. Sabi niya, grabe, sinungaling. Ultimo yung kapatid mo, nilaglag ka. Hindi totoo yan. Ito, ganin nyo mga kababayan. Ito. Rimulya, ombudsman ka na ngayon pero parang troll pa rin kung umasta. Nagpakalat ka na naman ng fake news. Sabi mo may warrant of arrest na raw si Bato. Wala naman pala. Kahit kapatid mo, tinabla ka na. Ano to, Boying? Diversion tactic para ilihis ang issue ng korupsyon ni Marcos at mga bata mo sa gobyerno? O baka gusto mong takpan ng sablay ng Office of the Ombudsman? Puro press releases pero walang hustisya. O baka naman gusto mo manipsip kay Marcos hoping mapansin at mabigyan ng bagong pabor. O baka gusto mo lang i-flex na may power ka kahit credibility mo ubus na. Boying, tandaan mo, hindi mo trabaho ang magchismis. Trabaho mo ang mag-imbestiga ng patas, hindi magpakalat ng chismis sa media. Ang ombudsman ay dapat simbolo ng integridad, hindi ng intriga. Kaya next time, Boying, bago ka magsalita, mag-fact check ka muna. Ka talaga, Boying Rimulya. Ombudsman ka na ngayon pero parang troll pa rin kung umasta. Nagpakalat ka na naman ng fake news. Sabi mo may warrant of arrest na raw si Bato. Wala naman pala. Kahit kapatid mo, tinabla ka na. Paano yan? Paano yan ngayon, Banatbay? Paano yan ngayon? Sinabi ni Boying, may kopya na siya, nasa telepono niya kung gusto mo manghingi. Hawak daw niya. Pero unofficial yon. Kasi ang official talaga niyan ay doon sa nakatoka kung sino ang mag-aresto dyan. Paano yan, Banatbay? Nako po. Hala ka, Diyos ko po. Hala, Boying. May kopya ng warrant ni Bato. Ano yan, Diyos mio Marimar. Paano yan ngayon? Hala ka, Diyos ko. Wala kaming inaasahan na magtago si Bato. Sabi ni, ito, wait lang may ads lang. Ulitin ko Banatbay Alam nyo sa totoo lang, kahit grade 1, naiintindihan yan. Hindi po si Boying
Sir, any update dun din sa sinabi niyo po last Saturday, yung regarding kay Senator Bato, yung sign? Hindi ko na pwede ano yan, nasa executive function yan. I did that as a function of my being a journalist also for the day of first Saturday. Kasi naisip ko yun nakita ko eh. Kung tatanungin niyo ako kung meron. Nasa telepono ko. I have a copy. Pero, hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya basta alam ko meron. Pero, no, confirm niya. Confirm. Oh. Ano, Banat Bay? Oh, ano sasabihin mo ngayon? Oh, 'di ba? Nasa bar ka ngayon. Oh, nagiinom-inom ka diyan. Oh, nang chichiks ka. Tapos bigla ka ngayong mapapalive. Ano, Banat Bay? Oh, nasa bar ka ngayon. 'Di ba? Syempre nasa bar ka, nagchichiks-chiks ka diyan, inom-inuman ka diyan, no? Upo babae dito, himas-himas dito, piga-piga doon. Tapos, excuse ha, saglit lang. Bakit? Live lang muna ako saglit. Bakit? Kasi nasunog. Ano? Banat Bay? Ano gagawin mo ngayon? Anong oras ngayon? Alas 10. Bukas na ang ano ngayon, Metro Walk. Bukas na ang BGC ngayon. Syempre, nasa BGC ka at sa Metro Walk, dyan ka lang naman nag-iikot-ikot. Hindi ka naman po pwedeng pupunta ka ng ng Pasig o di kaya Mandaluyong. Di ba? BGC. Tapos, Metro Walk. Ortigas. Dyan ka lang naman eh. Tapos anong gagawin mo ngayon? Silipin natin si Banat Bay. Tignan natin baka naka-live. Nako, Diyos ko. Ano na naman, hindi. Kasi ito, pag ganitong mga usapin, magla-live to eh. Or di kaya, ang ginawa kasi ni Banat Bay ngayon, record lang. 3 days ago lang to eh, wala siyang live, mga kababayan. 2 months ago lang yung live niya. 3 days, Marcos, sinisi si Duterte sa baha sa Cebu. Ito totoo naman talaga. So wala. Abangan natin, baka mamaya may upload na yan. Ano na naman ang palusot dito ni Banat Bay? Hindi sisirain ni Boying yung pangalan niya. Bakit? Ombudsman ka. Tiningala ka ng taong bayan. Galit sa'yo yung mga DDS. Siyempre, kung gagawa si Boying ng pagkakamali, kung gagawa si Boying ng pagkakamali, mabubutasan siya. Wala pa siya, ilang linggo pa lang siya naging ombudsman. Kung gumawa siya dyan, ang tawag, may kaso sa ganyan, yung gagawa ka ng fake news, gagawa ka ng hindi maganda, pwede kang ipa-disqualified yan, may magpipetisyon sa'yo, pag tutulungan ka, ombudsman ka eh. Tapos magpapakalat ka ng fake news, may possibility matanggal ka. Ayun na. Pindong Kalbo, Bato de la Rosa. Di ba? Ano yan ngayon? Banat Bay, ano na naman lusot ngan? Fake news na naman si Boyeng. Tapos sunod na araw, na-aresto si Bato. Fake news pa rin ba si Boyeng? Sana nga fake news si Boyeng, di ba? Sana nga fake news si Boyeng. Nang ang amo mo ay hindi maaresto. Paano kung hindi fake news? Di mabawasan na naman yung amo mo ngayon. Sino na lang matitira dyan? Si Sarah, si Bungo na lang. Di ba? Yun po yun. Mga kababayan, tanggal ang angas ni Bato. Ay, Diyos ko. Nakita, sinasabi ni Bato, mga kababayan. Ito, ako, inaabangan ko lang ito eh. Alam niyo po, Ito. Mga kababayan, Bato, make my day. Potang ina. Make my day, Mr. Trillanes. Ngal ka ng ngal dyan. Sisi ka ng... Make my day, Mr. Trillanes! Bihan mo! Sige ka lang, ngal dyan ng sisi. Sige! Go ahead! Sumama ka ba? Sir ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpura sa akin. Kahit sumama ka daw, Senator Trillanes. Nako, Diyos ko. Trillanes. Sinagot si Bato. Pakinggan natin na sagot ni Trillanes. Nako, Bato. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Bihan mo! Sige ka lang, ngal dyan ng sisi. Sige! Go ahead! Sumama ka ba? Mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpura sa akin. Yung sinabi niya na,
sama daw ako sa kanya, ay sama daw ako sa pag-aresto sa kanya. Sabi ko nga doon sa interview kanina sa akin, kung wala po akong lakad ng araw na yun, sasamahan ko talaga, no? Tapos, kung magpapakita siya, no? Pero nakita niyo yung grabing nervyos ngayon pa lang, no? Kaya I doubt kung haharapin niya yan, magtatago yan, gagawa ng paraan yan. At ito kasi, ang problema dito sa ganong eksena, kung halos nagmamakaawa siya, halos grabing takot niya, pero kung maalala ninyo, nung siya ay PNP chief, di ba? Kung ano-ano ang kasigaan ang sinasabi niyan, talagang nagkahari-harihan sila. Ganun siya, sagot po kayo. Parang, pag nanlaban, barilin nyo. Pag ayaw lumaban, palabanin nyo. Ganun yung mga hirit. Sika-sika. Parang yung pagpatay ng tao, parang pagpatay lang ng manok. Ganun ang ginawa nila. Tapos ngayon, ito na ngayon, singilan na. Grabe naman ang takot, no? Kaya, sige, antabayanan na lang natin pag dumating nga yung warrant. Nakita nyo? Antabayanan na lang natin, Bato, pag dumating yung warrant. Bakit hindi natin silipin yung Facebook page ni Bato? Bato de la Rosa. Active pa kaya, mga kababayan? Public figure. Wala na, mga kababayan. Very sad experience, Mr. President. Wala na, mga kababayan. Burado na yung Facebook page ni Bato. 169 na lang. Wala na yung niya, wala na yung isang page niya na maraming yung lagi siyang nagluluto, yung lagi siyang umaalis, mga kababayan. Wala na. Nakita ninyo? Sino ba ang totoo sa serbisyo? At may wala na, mga kababayan. Deactivate na ang Facebook page ni Bato. Nako po. Ano to? Bakit deactivate? Dapat hindi mo inactivate. Dapat nagbablog ka. Guys, andito ako ngayon, guys. Bakit? Nagluluto kami ng sinigang na kambing, guys. Ito guys. 5 years from now, guys, mas mayaman pa ako sa mga nagnakaw ng flood control, guys. Kasi pag tumubo na itong mga agarwood na tinanim ko, guys, magiging milyonaryo na ako, guys. Wala na. Wala na, mga kababayan. Yung page ni Bato. Wala na. Deactivated na. fix man, mamatay man ako. Hindi ako membro ng Double Death Squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death Squad rin yan. Diba? Fix man, Sana gabayan ka ng Sana gabayan ka ng nahuli sa spirit, Fix man, mamatay man, hindi ako membro ng Davao Death Squad na yan. Yung nakaupo na yan, yung karap mo, si Bato de la Rosa, Death Squad din yan. Fix man, mamatay man, hindi ako membro ng Davao Death Squad na yan. Fix man, mamatay man. Fix man, mamatay man. Ito na, mga kababayan. Di ba nakulong si Digong? Naghamon ako na kapag makauwi si Digong, magilit ako ng liig. Dalawahin ko na. Magilit ako ng liig kung si Bato makauwi ng Pilipinas pag na-aresto. Ay, another na naman. Sino na naman? Ito magigilit ako ng liig kung walang warrant si Bato. Gigilit talaga ako ng liig. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Kay si Digong, ang sabi ko,
Pag nakauwi si Digong sa Pilipinas, magigilit ang leeg. Hindi na nakauwi. Katapusan ng this year. Diba? Sabi ko, this year, yung taon na to, katapusan. So, December 31. Pag hindi siya makauwi, expired na yung gilit. Ngayon, magilit ako ng leeg kung walang warrant si Bato. Kung si Boyeng may kopya, ako pa ba? Eto Magilit ako ng leeg kung walang warrant si Bato. Ay, nako. Kung may kopya si Boyeng, ako pa ba? Ito lang hindi ko sinabing meron ako. Nagtatanong lang kung may kopya si Boyeng, ako ba? Wala. Nagtatanong lang Pero mga kababayan, nagtataka lang ako. Bakit wala na yung Facebook page ni Bato? Wala na yung page niya, mga kababayan. Ito, i-search natin Bato de la Rosa page. Ayan. Buksan natin. Ay, meron pa pala. 1.2. Pero wala na yung mga ano niya, mga kababayan. Yung mga post niyang last na lang itong napunta sila ng Cebu. And the rest, wala na siyang update. Nako po. Meron pa naman. Ito. Yung kanyang isang page. Pero yung isa niya, yung laging nagluluto, wala talaga. 1.2 million nandito. Pati yung 100,000. Pero yung isa niya, hindi ko na nakikita. Bakit di kasama nila Mike Cervera? Hindi ko po alam po, ma'am, kung nasaan po sila. May mga lakad po yata sila. Oo, mahirap kasi po sumama, mga kababayan, kasi nga may mga ginagawa din po ako. Actually, gusto ko man silang makasama, pero hindi, matagal pa tong, ang dami ko pang project na tapusin mga kababayan. Sa totoo lang, anak po kasi ako ng kontraktor, kaya nagko-contract po kasi ako dito. So, meron po kaming binuo ng isang satellite city. Satellite city po siya ang binubuo ko. Hindi po siya bahay na isa lang. 600 plus. Ayan. So, kung sakali man na ako yumaman someday, maraming makakatira. Walang bayad. Libre. Ako yung sumalo kay Francis Leo Marcos. Pero yung patitirahin ko, yung mga matatalino lang. Kapag DDS ka, hindi ka pasado. Ako na nagsabi sa'yo. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, hindi po ako nakasama kila Boss Mike Cervera kasi may lakad po sila. Siguro someday magkakasama kami. Nasa China sila. Nasa Hong Kong yata sila, mga kababayan, or China. No? Basta, actually, na-memorize ko naman na yung mga bansa na yan. Actually, mga kababayan, may ginagawa lang talaga si ako. Pasensya na. So, ito. Sunod, mga kababayan, tapos na tayo dyan kay Bato.